Okay, ito ba? Ay, posin na. Kaya, ay, kamu kong Hi guys! Joseon! Char! Joseon sa Hong Kong. Joseon is good morning. So, morning guys. Good morning. Nag-edit ko good morning pero nagkaon ko na is dinner. Kaya ito, kailangan kumain mag-isa. Sanayan lang talagang mag-isa. Nasanay na din akong mag-isa yung kasi sa Pilipinas dati kunti lang din kaibigan ko, yung pili lang ba, kung kasi sa isang tingin ko pa lang pag hindi siya okay sa akin ay murag pagkaon ba no? Kung di ka ganahan ayaw, pero kung ganahan ka sige go, ana lang. Ingan na lang ang akong pag ano sa tao niya. Ako sa base akong mga experience na mag storytelling na ikaw, storytelling siya. Nag-inusara ako ani kay usahay mag-holiday ko na kanang weekdays niya kasagara minsan man kadalasan diri kay ano man Sunday gyud ang holiday niya maun yun saan na ba yun may ano kasi may pumasok kaya na ano weekdays yung mga holiday yung international yung holiday namin ng kapatid ko. Yung pag walang lakad si amo, yun lang. At saka yung feel namin din lumabas, yun lang. At saka yung may kailangan din kami labasin, yun lang. Minsan, dati, nagpapabayad lang kami kung hindi kami lalabas. Pero ngayon, parang hindi na pwede. Kailangan namin ng pera, pero kailangan din namin gumala. Nung mga first year, 2 years ko dito, excited pa ako sa mga lugar at saka mga pagkain ay grabe para akong alam nyo yung kasi yung sa Pinas ay hindi ako nakakakain ng ganito wala sa amin wala sa amin yung ganito yung ganon kasi dun sa amin lang buwad ginamos utan-utan diba nya dire pagdating ko dito hala wala to sa amin. Hala, ang sarap, 'di ba? Parang ganun. Parang ganito yung subo ko, 'di ba? Parang ganito. Parang ganun na nga. Tapos ayun. Sa first year, 2 years, ano pa ako sa galaan, yung saan-saan kasi may ano pa ako doon Yung may kaibigan pa ako na lagi nag-invite sa akin na gumala. Pero ngayon wala na kasi umuwi na siya ng Pinas nung kasagsagan ng pandemic. Kasi mahirap kasi siya may asawa din ganun tapos yun LDR. Mahirap pag wala ka talagang lakas ng loob. Kung hindi ka talaga matapang, kung hindi mo talaga lalabanan yung mga pagsubok, ay talo talaga. Yan yung sa LDR, yung kapag ganito OFW tapos yung partner mo nasa Pilipinas or yung magkalayo kayo ba, kaya napilitan siyang umuwi kasi ganun, wala na siyang peace of mind. Yan yung mahirap sa isang LDR. Kaya dati nung nandito pa siya yung kasama ko, minsan lang yung mga auntie ko, kaya nung wala na siya, wala na din akong kasama sa galaan, minsan na lang. Tapos ako na lang mag-isa, kaya nakasanayan ko na din yung gumala mag-isa, kumain mag-isa, enjoy yourself by yourself, ganun. Parang kailangan mong turuan yung sarili mo, kailangan mo mag-isa kasi sa panahon kapag ikaw ay, di ba kadalasan to ikaw ang problema, halos ikaw lang mag-isa, yung taong akala mo sa'yo pero wala pala, akala mo
dadamayan ka sa lahat ng mga bagay pero wala pala. Diba yun yung ano, mahirap sa ano. Kahit saan na yung napupunta yung o kwento ko. Parang walang, ano ba, may laman ba o wala? Para lang may maano ba, para hindi din boring. Hindi boring or boring na nga. Kaya yung ganito, yung mag-isa kumakain. Dapat kasi uuwi na ako dito. Uuwi na ako sa bahay. Bibili na lang ako ng pagkain. Naisip ko, kakain na lang ako bago umuwi. Kasi maaga pa naman yan I think it's almost 6 in the night. Kaya kumain na lang ako sa isang restaurant dito sa Hong Kong. At nag-hotpot kasi medyo malamig na yung panahon dito. At yun na nga, kumain na ako mag-isa. Tapos nagkamali pa yung order ko kasi hindi kami magkaintindihan. Sabi ko lang pangyaw. Ayan, yung gusto ko yung order ko na soup base at hotpot ko is tomato. Pero yung binigay sa akin coconut soup base, ano ba yun? Tapos hindi maanghang. Ano ako sa spicy girl. Spicy girl. Yan, hindi, yung mga ganun na pagkain, hindi ko yan natikman sa Pilipinas noon. Wala, mahirap lang talaga kami. Nahirapan pa sa kalisod. Kaya ikaw, kung wala ka talagang pangarap sa buhay, kung ayaw mo, kasi ako hindi ko naman akalain na mapunta ako dito. Na nandito ako ngayon. Kung saan man ako ngayon, hindi ko to talaga inakala. Siyempre, I'm dreaming of mag-abroad dati. Yung ganun yung nasa Pilipinas pa ako. Pero, wala, paano na? Yung ganun. Kasi mahirap pag may anak ka na. You're building a family. Mahirap na malayo. Kaya nung may chance na makapag-abroad, ano pa ako noon, parang 50-50 yung decision kasi kailangan mo, hindi lang naman ikaw yung mag-decision, may partner ka na, kailangan yung pag-usapang mabuti, maigi, kailangan yung magkaintindihan kasi it's for the future of your family. Nung una ay nako, hindi ba? Ang sarap ng karne. Nung una ayaw talaga niya. Kasi nasanay kami na magkasama 24/7. Ako, yung ano ko talaga noon is makabayad ng utang namin, yung makaahon sa kahirapan, yung buhay na hindi naman yung kanang hayahay, yung at least makaluwag-luwag lang ba, no? Diba? Kaya sa tinaga din, pumayag na rin siya. Kaya ito ako ngayon LDR, ganitong buhay. Buti nga ngayon may may video call, may high-tech na ba, hindi na masyadong kanang mingaw, hindi na masyadong nakakalungkot kasi halos araw-araw nakakausap mo. Kaya hindi masyadong homesick. Minsan na homesick pero hindi talaga everyday. Yung may lang ba pagkakataon na you feel homesick, I feel homesick, ganun ang buhay. Tapos you need to reward yourself for your hard work. You deserve it. Char. Yan yung laging sinasabi ko sa sarili ko pag may gusto akong bilhin. You deserve it. Diba? You deserve it. You earn it. You work for it.
dami pala talaga yung isang order ko na hotpot. Parang isang oras ako nito kumain. Bata kasi kailangan mo pang lutuin eh. You do it by yourself. Kung gusto kang mabusog, magluto ka. Kaya yan, magluto ka mag-isa. Mag-isa, kailangan mong mag-isa. Sa buhay, kailangan mong mag-isa. Mahirap talaga ang isang OFW. Ngayon, ako, swerte lang ako kasi nandito na yung kapatid ko, nauna siya, kaya hindi masyadong malungkot, hindi masyadong homesick kasi nandito na siya, nauna na siya sa akin. Tapos siyempre magkasama kami, ako sa trabaho, kasi ako ayaw ko talaga magluto, hindi ako hilig sa cooking. Kaya pagdating ko dito, nako, mahirap din. Yung akala mo madali, pero mahirap din pala. Ang lang sa akin is, kasama ko yung kapatid ko, kasi kung hindi ko kasama, ewan ko kung magtagal ba ako sa amo na to. Kasi sa amo, surtihan ka lang surtihan lang talaga. At kung may ka, yung may yung lakas ng loob at saka yung may tapang talaga, yung may inisip na kailangan ko tong gawin, hindi ako dapat susuko, mga ganon. Kailangan mo talagang lumaban sa buhay, kailangan mong lumaban sa hamon ng buhay. Kung gusto mong umasinso, kailangan mong lumaban, dapat hindi ka susuko, walang sukuan, laban lang. Pero minsan din may time na parang ayaw ko na, bakit ba ganito? Pero okay lang yan, it's part of your life, it's part of our life, it's part of the challenges. Kasi yung mga challenges sa buhay, yan yung nagpapalakas sa atin diba? Yun yung kaya ko to, pagsubok lang to, hindi niya to ibibigay sa akin kung hindi ko kaya. Ay, diba ganon? May ganon. Hindi ko lubos maisip na dito ako ngayon dito, ito na yung naabot. Hindi naman masyado, pa yung namin, pero at least, parang I can't imagine, I can't imagine in my 6 years being an OFW, being in an LDR relationship, being away from my son. Lord, it's not easy. But, as can you see, I deserve na naman. I was really appreciated. Kasi yung mga naabot ko ngayon, yung mga narating ko sa buhay ngayon, kung ano man yung meron ako ngayon, dahil yan, nandito ako. Kaya lubos sa aking pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na hindi niya ako pinabayaan, na binigay niya sa akin itong pagkakataon, kasi ang dami yung blessings na binigay sa buhay namin, kahit ako ay isang makasalanan, alam ko makasalanan akong tao, pero ito, hindi rin ako pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. May mga pagsubok sa buhay na binigay niya, pero pagsubok lang yan, ganon. Yung mga problema yung may mga problema dumarating, pero kailangan mong magtrabaho, ito lang yan. Just go for the go, just go with your life, just go with the flow. It's part of your life.
Because kung hindi mo malampasan yan, ay, ano? Kaya it's a matter of fact, it's a matter of fact, that the gulay is lisod-lisod ko. Wa man igihiwa ang gulay, eh. Ang repolyo, Chinese cabbage, ano ba yun? Di ni repolyo, eh, kanang lahim na repolyo, eh. Chinese pichay. Basta kay, gusto ni nga na dira sa to, ah. Kahit saan na naaabot yung mga kwento ko, yung bibig ko, no? Kahit saan na. Kahit sa ang sulok ng dugo. At ang importante lang talaga sa isang LDR is communication, understanding, and you have to feel for each other na you love each other, you need each other, you care for each other, yung gano'n. Kaya yung hindi pa rin mawala yung parang spark, diba? And you have to trust, and kailangan mo talagang trust, diba? Kasi mahirap pag yung pagsalig, lisod na kayo na balik, lisod na kayo na i-earn, diba? Kaya basta lisod kayo i-earn ng trust. Kaya you have to, di ni mo gubon ng trust. Di ni mo gubon para ang inyong relasyon di maguba. Mga importante sa LDR, kung magsinabtanay mo, honest, open to each other. Kung sa may imong problema, i-open sa imo ha. Kung sa iyang problema, sulti sa iya ha. Ano ara? Diba? Wala may perfect na relationship. Wala'y perfect. Naaragid na ninyong duha. Diba? Kaya ito ako ngayon, still in LDR. Thank you so much guys for your unending support. Maraming salamat. At huwag niyong kalimutang i-subscribe and like this video and subscribe to my channel, GV Official.